Magandang araw po. Narito na naman si Maestro Honorio upang talakhayin natin ang katanungang paano suswertihin sa taong 2025. At nagkataong ang taong 2025 ay taon ng animal sign na snake. Sa elementong taglay naman ng taong 2025 ay ang wood. Kaya sa taong ito, ang iiral ay ang wood snake. At upang swertihin sa taong wood snake o year 2025, ay lilinisin natin ang ating sarili at ang buong kabahayan. Kaya ang epektibong mga pamamarang ito ay dapat nating isagawa sa December 31, 2024. Habang sinasalubong naman natin ang unang araw ng 2025. Kaya umaga pa lang ay umpisahan na nating linisin ang ating bahay. At paano natin lilinisin ang ating bahay? Ay ang mahalagay walang mga sira-sirang gamit sa kusina tulad ng pingas na pinggan o wala ng tangkay na tasa. At ganun din tanggalin natin lahat ng nasabing mga sira-sirang gamit. At yung mga bakbak na pintura ay pinturahan natin at muling pagandahin at linisin ang bahay. At paano naman lilinisin ang ating sarili sa mga negative vibration ng nagdaang taon o negative energy na nasagap ng ating katawan? Napakadali lang ang gagawin natin. Ito'y sa pamamagitan ng universal element na panglinis ay ang salt o asin at ang water. Kukuha tayo ng maligamgam na tubig at ilalagay natin sa planggana na kasya ang ating kaliwa at kanang paa. Pagkatapos nating lagyan ng tubig ang planggana, ay lalagyan natin ito ng 7 kutsarang asin. Hahaluin natin ito hanggang matunaw ang asin sa maligamgam na tubig. At pagkatapos ay ilulubog natin ang ating kaliwa at kanang paa sa nasabing tubig na maligamgam na hanggang sakong o hanggang bukong-bukong ang tubig. At pagkatapos ay uusalin natin ang orasyon o panalangin. Ganito ang orasyon o panalangin bilang paglilinis sa ating sarili. Sa pamamagitan ng tubig at asin, maging malinis nawa ang aking katawan, ang aking kaluluwa, at ang aking buong pagkatao. Mawala ang lahat ng uri ng mga suliranin, problema, at mga alalahanin. Mawawala ang aking mga stress, ang mga kalungkutan, at iniindang karamdamang pang-pisikal at pang-espiritual ay unti-unti nang mawawala upang mapalitan ako ng bagong pagkatao sa ngalan ng Ama at ng dakilang at makapangyarihang tagapagpagaling ng lahat. Sa ngalan ni Jesus, ang dakilang manggagamot, at sa ngalan ng anghel na si Rafael, pagalingin at linisin mo ako ngayon. Amen. At matapos mong dasalin o usalin ang nasabing panalangin, ay ibababad mo nga ang iyong paa sa maligamgam na tubig, ay pwede mo ring bigkasin habang pinapalipas ang 7 minutong pagbababad ng paa sa tubig ang Tibetan mantra na Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. At pagkatapos ay imaginein mo
habang nakapikit ang iyong mga mata, tulad ng nauna ng panalangin na ikaw ay lumilinis sa mga negative vibration o energy na nasagap mo noong nakaraang taong 2024. At matapos mong maibabad ang iyong paa sa tubig at asin, sa loob ng 7 minuto, ay pwede mo nang tanggalin ang iyong paa sa nasabing tubig at asin sa planggana. Huwag mong kakalimutang i-flush ang tubig sa planggana sa toilet bowl upang ang mga negative vibration o negative energy na napunta sa tubig ay tuluyan ng maglaho. At ngayon, dahil ikaw ay bagong-bagong nilalang at bagong-bagong tao na, masasagap mo ang mga swerte at biyaya ng paparating na 2025. At ngayon naman ay lilinisin natin ang ating bahay o mga silid, ang salas, ang kwarto at ang kusina sa pamamagitan ng 2 bagay. Ang unang panglinis ay sa pamamagitan ng usok ng insenso o kaya usok ng kamangyan o anumang pagpapausok na gagawin sa ating bahay. Siyempre pa, bubuksan mo muna ang pintuan, ang bintana, ang mga cabinet, ang drawer upang yung mga negatibong energy o vibration ay lumabas sa inyong bahay habang ito ay iyong pinapausukan ng insenso. At lalakad ka ngayon ng pa-counterclockwise habang pinapausukan mo ang sulok-sulok ng inyong silid at sulok-sulok ng inyong bahay, ng salas, ng kusina, ng CR. At pagkatapos habang lumalakad ay bibigkasin mo ang ganitong mantra o orasyon. All negative vibration must go away. Only positive energy can stay. At pagkatapos na maikot mo na ang buong kabahayan sa pamamagitan ng pagpapausok ng insenso, gagawin mo naman ngayon ang ikalawang paraan ng paglilinis ng mga negative vibration o negative energy sa loob ng bahay sa pamamagitan naman ng tunog ng bell. Tandaan natin, ang tunog ng bell ay nagtataboy ng mga negative energy o negative vibration. Kaya muli mong iikutin ang inyong bahay sa pamamagitan ng counterclockwise na paraan. At pagkatapos, bibigkasin muli ang orasyon o ang mantrang, all negative vibration must go away. Only positive energy can stay. At pagkatapos ay naikot mo na ang buong kabahayanan at pinatunog mo na ang bell habang ikaw ay umiikot. At natapos mo na rin ikutin ang kabahayan sa pamamagitan ng pagpapausok ng insenso. Gagawin natin ang ikatlong paraan upang i-bless mo naman ang inyong bahay sa pamamagitan ng holy water. Kung wala kang holy water, pwede kang gumawa ng tubig na mineral water na lalagyan ng asin at ilalagay mo sa isang maliit na lalagyan upang gamitin mong pambless o pansaboy sa inyong tahanan. Habang winiwisikan mo ang bawat sulok ng inyong silid, ng inyong kwarto, ng sala, ng kitchen at iba pang bahagi ng bahay, ganito naman ang bibigkasin mong orasyon. Sovereign Lord, you are God. Your covenant is trustworthy. And you have promised these good things to your servant. Now, be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For you, Sovereign Lord, had spoken, and with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. Amen.
Ngayong malinis na ang bahay, ang maitatanong mo dahil December 31 nga ngayon, ano naman ang dapat suotin? Siyempre pa, kapag sasalubungin ang bagong taon, ang kulay na opisyal na pangsalubong sa bagong taon para swertein ka ay ang kulay na pula o red. Kaya pwede mong gamiting pansalubong sa taong ito ng 2025 ang kulay na red na siya namang likas na elemento ng snake ay ang fire. At ang fire ay may kulay na red. Tandaan nating iba ang likas na elemento ng bawat animal sa tinatawag namang element of the year. Ang element of the year na 2025 ay tulad din ng nakaraang taon, wood. Nung nakaraang taong 2024 ay wood dragon. Ngayon namang 2025 ay wood snake. At ang wood ay may kulay na berde. At ito'y sumisimbolyo ng tagsibol at pamumukadkad. Kaya kapag sinuot mo ang berde, sa mismong pagsalubong sa taong 2025 na element ay wood, ay makatitiyak ka rin ng swerte at magandang kapalaran. At ang isa pang pwede mong isaalang-alang na kulay sa taong ito ng 2025 ay ang mocha brown o kulay mocha na tsokolate, kung saan ito ay kulay na idiniklara ng Pantone Ltd o Pantone Company na nakabase sa New Jersey, USA. Sila ang opisyal na nagsasaliksik hinggil sa mga kulay na ginagamit sa commercial establishment. Bagamat walang kaugnayan sa punsoy, idiniklara ng Pantone USA na ang kulay sa taong ito ng 2025 ay mocha brown. Kaya pwede mo ring isaalang-alang ang mocha brown na isuot sa pagsalubong sa taong ito ng 2025. Kaya yung tatlong kulay na yan ang maaari mong pagpiliang suotin sa pagsalubong ng taong 2025. Fire na kulay na kumakatawan sa likas na elemento ng snake ay ang red. At ang kulay na green na kumakatawan naman sa element of the year 2025 na wood. At pwede rin ang wood ay kapag natuyo'y nagiging brown. At siyempre huwag mo rin kakalimutang isaalang-alang na sa pagsalubong ng bagong taon, lalong-lalo na at nagpapalit ang taon ay magsuot ka. Pwede mo rin isaalang-alang ang mga polka dots o mga bilog-bilugan na kulay o bilog-bilugan na hugis. Mas maganda kung ang bilog-bilog na hugis na ito ay kulay pula upang masagap mo ang magandang kapalarang hatid ng bilog-bilog na kumakatawan sa eternity. Ang bilog-bilog ay kumakatawan din sa barya. Ang bilog-bilog ay kumakatawan din sa walang sulok o tuloy-tuloy na pag-unlad ng kabuhayan. At siyempre pa dahil bilog na maraming ginto at na maraming swerte sa buong taong ito ng 2025. At pagkatapos nating maihanda ang damit na susuotin natin sa pagsalubong ng taong 2025, ay ihahanda naman natin ang ating lamesang kainan, kung saan huwag mawawala ang pansit na may mahahabang noodles at iba pang mga pansit na mahaba. Dahil ang mahaba ay sumisimbolo rin ng mahabang buhay at mahabang swerte at magandang kapalaran. Kaya pag magluluto ng pansit, ng sopas at iba pang may mga noodles o pasta, katulad din na spaghetti, sotanghon, ay huwag natin itong puputol-putulin dahil tulad ng nasabi na, likas na mahaba ang nasabing mga pagkain dahil naniniwala ang mga sinaunang Chinese
na ang mahahabang kinakain natin ay siya ring magpapahaba ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating swerte, at magpapahaba rin nito ng relasyon at magagandang kapalaran. Kaya unang-una nating isaalang-alang ang nasabing mga pagkaing mahahaba na ihahanda natin sa unang araw ng bagong taon. At dagdag dito sa atin namang mga Pilipinong kultura, ang mga pagkaing malalagkit tulad din naman ng biko, palitaw, at iba pang mga kakanin tulad ng sapin-sapin at leche flan ay pwede rin at halaya ay malalagkit kung saan ito naman ay sumisimbolo ng pagdidikit-dikit ng relasyon, pagdidikit-dikit ng bawat miyembro ng pamilya, pagdidikit-dikit ng mag-asawa at magkasintahan. At dahil malagkit, ito'y tanda na patuloy na pagmamahalan. Kaya ang tikoy, mapapansin mo kapag Chinese New Year ay hindi nawawala sa hapagkainan. At ito rin ay pinangreregalo. Mas maganda kung ang tikoy ay kulay pula at nagkataong pang ang tikoy na malagkit ay bilog na tulad ng nasabi na. Ito'y sumisimbolo ng kasaganaan at pagdidikit-dikit ng pagmamahalan ng pamilya. Ang kinaganda ng mga pagkaing malalagkit ay magdidikit-dikit din ng maraming pera at material na bagay sa ating tahanan at sa bawat miyembro ng pamilya hanggang sa tuloy-tuloy kayong yumaman at tumunlad sa taong ito ng 2025. At pagkatapos mong maihanda ang hapagkainan, maghanda ka naman ng siyam na kulay pulang sobre na ampaw. Ang siyam na kulay pulang sobre ay lalagyan mo yan ng laman at ang ilalaman mo dyan sa unang 3 sobreng kulay pula ay ang personal mong kahilingan. Halimbawa, ang kahilingan mo ay yumaman na sana ako sa taong 2025. Lalo sanang gumanda ang aking karir o ma-promote ako sa pinapasukang kong trabaho. Kung ikaw naman ay walang boyfriend, walang asawa, ay matagpuan ko nawa sa taong ito ng 2025 ang lalaki o babaeng laan sa akin na kapalaran na masasama ko sa panghabang buhay na kaligayahan ay ilan lamang sa 3 unang sobre na ilalagay mo ang personal mong kahilingan. Ang susunod namang 3 pulang sobre ay lalagyan mo rin ng kahilingan sa loob, susulat mo sa papel. At ito naman ay kahilingang pangpamilya. Kung broken family kayo, isulat mo rito na magkasundo-sundo na sana ang aking mga magulang. O kaya na may bumalik ang minamahal kong asawa at magbagong buhay. At dahil ang sobre na yan ay 3 kahilingan, pwede mo rin ilagay dyan ang kahilingan mo na sana'y tumalino at ma-honor ang aking anak. O kaya na may makatapos ng pag-aaral o makapasa sa board exam ang aking anak, ay isa rin sa mga example ng kahilingang sa 3 nasabing sobre para sa pamilya. At pwede rin ilagay dyan na sana'y laging maging maligaya at malusog ang aming pamilya. At yung 3 huling set na sobre na 7, 8, 9 naman, dahil 9 na sobre nga ang ihahanda mo, ay lalagyan mo ng kahilingang bilang pangkalahatang kahilingan. Halimbawa ay matigil nawa ang digmaan sa Israel at Palestine o matigil nawa ang digmaan ng Ukraine at Russia. O kaya naman pangkalahatan ay ibilik na sana ng China ang mga sinakop nilang isla sa bansa. Pwede mo ring ilagay dyan na makaimbento na sana ang mga doktor ng gamot sa mga sakit na walang kagalingan. O kaya naman maka-imbento ang mga scientist ng mga gamot na pampahaba ng buhay.
At pwede rin ang maging kahilingan mo sa 3 huling sobre ay ang umunlad na sana ang ating bansa at mawala na ng korupsyon sa ating gobyerno. At pwede rin namang magmura na ang lahat ng mga bilihin tulad ng bigas na maging 25 pesos na lang. Ang nasabing mga sobre tulad ng naipaliwanag na ay kahilingan pangkalahatan. Matapos mong paglalagyan ng kahilingan ng 9 na sobre, ilalagay mo to sa likod ng inyong pinto sa pamamagitan ng pa-diamond na pagkakahanay-hanay. Kapag pwede rin, bukod sa likod ng pintuan, ay sa dingding ng kwarto nyong mag-asawa na madalas nyong nakikita upang sa ganun ay maalala ng subconscious o unconscious self mo ang 9 na kahilingan sa taong 2025. Yun namang mga nakaraang sobre na nasa likod ng pintuan nyo na natupad na yung mga kahilingan mo ay pwede mo nang sunugin. At yung pinagsunugan mong abo ay ilagay mo sa paso na may halaman. At kapag nakumpleto na ang 9 na sobre, ay makikita mo mula sa buwan ng Enero, Pebrero, Marso, Abril hanggang mag-December ay magugulat ka. Isa-isa na uling matutupad ang iyong mga kahilingan sa taong ito ng 2025. At ang susunod na panglimang paraan upang umunlad at swertihin ang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon at sumagana ang kanilang buhay sa year na ito ng woody snake, ay gagawa tayo ng prosperity bowl. Ito yung isang lalagyang mangkok na may lamang 12 iba't ibang uri ng prutas. Tandaan natin, mentras ang prutas ay bilog, ito'y kumakatawan sa eternity o walang hanggan dahil walang sulok ang nasabing mga prutas na bilog. Maganda rin ang mga prutas na pineapple o pinya ay swerting pang display dahil ang Chinese word ng pineapple o pinya ay onglai na kumakatawan sa salitang good luck, good fortune, wealth, prosperity, and incoming fortune o paparating na magandang kapalaran ay ang tunog ng onglai o pineapple sa Chinese. Kaya wag mong kakalimutan ang nasabing prutas na ipang-display sa prosperity bowl na may lamang 12 prutas na bilog. At ba't naman naging 12? Dahil ito'y kumakatawan sa 12 months na mula January hanggang December 2025 ay suswertein ka. Kaya sa iyong unang prosperity bowl, tulad ng tradisyon ng mga matatanda, ay 12 prutas ang i-display mo. At may pangalawa ka pang prosperity bowl na gagawin. At ito naman ay naglalaman ng bigas. Pupunuin mo ng bigas ang mangkok at lalagyan mo ng 12 itlog na pabilog. At sa pagitan ng 12 itlog na pabilog, lalagyan mo ng 12 laurel leaves dahil ang laurel ay nagpapaswerte at nagbibigay din ng maraming kayamanan at material na bagay. Kaya sa ibabaw ng bigas na inilagay sa bowl ay ang 12 itlog na nakapalibot, 12 dahon ng laurel na nakasalit sa mga itlog, at siyempre pa ay ang perang papel na may iba't ibang domination na tinalian ng kulay pulang ribbon. Ilalagay mo rin ito sa pagitan ng itlog at laurel na 12 perang papel na may taling kulay red na ribbon. At kapag naihanay mo na ito na pabilog sa iyong mangkok o bowl, sa gitna ng mangkok o bowl ay ilalagay mo naman ang isang malaking sangkis
dahil ang sangkis o kahel ay kulay ginto. Ito ay hahatak ng swerte at masaganang pamumuhay sa inyong pamilya sa buong taong ito ng 2025. At yung prosperity bowl na may itlog, may bigas, at may nakataling mga perang papel na pabilog at may dahon ng laurel ay sa paligid nito sa gitna at kung saan isasabog mong patusok. Ilalagay mo naman yung mga barya. Kaya punong-puno ng perang barya, punong-puno ng itlog na 12 at 12 perang papel na tinalian ng kulay red na ribbon at laurel. Ang yung prosperity bowl na ikalawa. At susunod naman ay may gagawin ka pang isa. Ito yung ikatlo, yung tray of togetherness. Ano naman ang laman ng tray of togetherness? Ito yung may 8 platito o lalagyang bilog na lalagyan mo rin ng mga butil-butil na bagay tulad ng bigas, munggo, o anumang mga grain o mga butil-butil nga, at dito mo naman ilalagay din ang mga sweets o matatamis na candies, chocolates at nuts. Sa bawat isang tray, sa 8 tray of togetherness ay iba't ibang uri ng candy, ng nuts at chocolate ay pupunuin mo ang 8 maliit na platito at ilalagay mo sa tray. At ito'y sumisimboliko dahil 8 ay katatagan at infinity ng pagmamahalan. Bakit namang matatamis, chocolate at nuts? Dahil ang matatamis at chocolate at nuts ay sumisimbolo ng matatamis na pagmamahalan at dahil nga ito'y tinawag na tray of togetherness. Tuloy-tuloy na magmamahalan ng pamilya. Tuloy-tuloy na magiging sweet ang mag-asawa. Kaya ito'y pabilog mo ring ihahanay sa tray. 8 na maliliit na platito o maliit na mangkok na may laman nga candies, chocolate, at nuts. Ito'y ilalagay mo sa hapagkainan kasama ng unang prosperity bowl na mga prutas ang laman. Habang yung isang prosperity bowl mo na may lamang itlog, na may lamang dahon ng laurel, perang papel, na may tali na kulay pulang ribbon, at may mga barya sa paligid, at may kulay golden yellow na sangki sa gitna, ay ilalagay mo yan sa unang araw ng bagong taon o sa pagsalubong ng bagong taon sa December 31 sa salas ng inyong bahay. Dahil ang nasabing prosperity bowl na ginawa mo ang siyang sasagap ng mas maraming swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa material na bagay at kasaganaan ng buong pamilya. Ang darating sa inyo ng sunod-sunod at walang tigil sa taong ito ng 2025. At matapos mong gawin ang prosperity bowl, ay maghahanda ka rin ng 8 uhay ng palay. Yung palay na hitik sa bunga ay 8 dapat ang kailangan dahil ang 8 o 8 ay sumisimbolo nga ng kasaganaang pangmaterial. Pagsasama-samahin mo ang 8 hitik na uhay ng palay at ganun din ang 8 ubas ay tatalian mo yan ng kulay pula na naman. At pagkatapos isama mo ang ubas at ang 8 uhay ng palay. Pagsamahin mo sa isang tali at isabit mo sa entrada ng inyong main gate. Yan naman ay mag-iimbita na naman ng kasaganaan. Dahil ang palay ay sumisimbolo, lalo na't butil-butil, ng kasaganaang pangmaterial at pangkatawan o temporal things ang darating sa iyo, habang ang ubas naman ay sumisimbolo yan ng alak, festivity at kasaganaan at celebration.
Kaya yung pinagsamang ubas at uhay ng palay ay napakagandang panghatak ng kaligayahan at masaganang pamumuhay ng pamilya sa buong taong 2025. Hanggang alas 11 na, malapit na mag alas 12, mga 11:45 o quarter to 12 ay nagkakagulo na sa labas dahil nagpuputo ka na. Ikaw naman ay kalugin mo ang mga barya sa iyong bulsa o sa iyong bag. Kalugin mo ito ng kalugin ng magtunog-tunog at ang tunog ng bariyang ito ay sasagap o mag-iimbita ng swerte at magandang kapalaran dahil tumutunog ang mga barya mo na napakaraming pera. At bago mag alas 12, dahil kinakalasing mo yung mga barya sa bulsa mo o sa loob ng isang bag na napakarami mong barya ay pumwesto ka sa entrada ng inyong bahay at doon mo yung kalugin ng kalugin bago mag alas 12 na saktong maglilipat na ang taon. At pagkatapos sa entrada ng inyong main door ay ibuhos o isabog mo ang nasabing mga barya papasok sa inyong bahay. At habang hinahagis mo ang mga barya papasok sa inyong bahay ay sumisimbolo ito na iniimbita mo ang napakaraming swerteng may kaugnayan sa salapi na pumasok sa inyong bahay sa bagong-bagong taong ito ng 2025. At makikita mo dahil sinasabog mong papasok, apahagis sa loob ng inyong bahay ang napakadaming mga barya. Napakaraming swerte at kasaganaan din ang darating sa iyong buhay sa taong 2025. At kapag naisabog mo na ang nasabing mga barya, kuhanin mo naman ang napakakapal mong pera sa iyong bulsa pa rin o sa lalagyan o sa bag at bilangin mo ito sa entrada ng inyong bahay. Habang binibilang mo ang makapal na perang papel sa entrada ng iyong bahay, mga dadaanin, 50 pesos, 100, 200, $500 at napakakapal na mga pera binibilang mo sa entrada ng inyong bahay habang natatapos ang taong 2024 at dumarating ang taong 2025. Sasabayan mo ng pagbibilang ng napakapal na pera ay hahatakin ng napakakapal na pera na to. Buena manong ginagawa mo sa taong 2025 ang kasaganaan at prosperity sa larangan ng pinansyal. Kasi nga, ang unang ginawa mo, habang pumapasok ang taong 2025 o mga unang oras o sandali na pumapasok ang taong 2025, ay nagbibilang ka ng makapal at napakaraming pera. Sa buong taon, yun din ang buena manong papasok sa iyo. Dadami ng dadami ang iyong mga salapi at material na pag-aari hanggang sa tuloy-tuloy kang yumaman at dumami ng dumami ang iyong pera sa buong taong 2025. At matapos mong bilangin ang napakakapal na pera na papel at may kasama pang dollar, 500, 1,000, lahat ng domination ay binilang mo ng binilang, buena manong pagbibilang ng pera sa 2025 ay tuloy-tuloy na darating sa iyo ang makapal at marami ring salapi na siyang hahatak pa ng mga swerteng may kaugnayan sa iyong karir at hanap buhay. At matapos nito, mga 12:50 na o 12:30 ay nagiinom mo na yung mga tao sa labas at masayang nagkakainan ng lahat at nagpuputukan sa labas. Ay tuloy-tuloy mga binibilang ang makapal na pera sa entrada ng inyong bahay. Maya-maya ay 12:15 o 12:30 na at nagkakainan na yung iba. At matapos magkainan at mapagdiwang nyo ang New Year's Eve o Medianoche, ay pagod na kayong mag-asawa at pupunta na kayo sa inyong silid para magpahinga o matulog, ay huwag niyong kakalimutang maging thankful at pasalamatan ang lahat ng mga biyayang natanggap nyo nung nakaraang 2024. Ipagpasalamat mo at isa-isahin ang magagandang kapalaran
at magagandang nangyari sa iyo noong 2024. At ang lahat ng blessings na ito ay pasalamatan mo. Dahil ang isang individual na laging thankful ay lalo pang bibigyan ng mas maraming biyaya at pagpapala ni Lord. At huwag mo rin kakalimutang dasalin yung thankful at blessings na prayer na ganito. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob mo sa akin at ipagkakaloob pa. Punuin mo ako ng mga pagpapala at kasaganaan na pangmaterial at magagandang kapalaran sa taong ito ng 2025 upang kung paanong dinalan mo ko ng napakaraming mga blessing at pagpapala ay maibahagi ko naman ito sa iba. Sa pangalan mo at sa pangalan ng pag-ibig at pagmamahal sa aking kapwa. Amen. At pagkatapos niyong dasalin na bigyan kayo ng maraming mga biyaya ng Panginoon sa taong ito ng 2025 para maibahagi niyo rin sa iba, ay bubuksan mo ngayon ang inyong Bible. Pupunta ka sa Psalm 112, verse 3. Babasahin niyo ang bersikulo o kapitulong ito hanggang sa inyong makatalugan. Wealth and riches shall be in their house, and his righteousness endured forever. At ang Bible verse na yan ay bigkasin ninyo ng paulit-ulit na mag-asawa hanggang sa inyong makatulugan. At huwag niyo rin kakalimutang maghawa kamay habang natutulog upang ang blessing at biyaya na may kaugnayan sa closeness at sa love at sa pagmamahalan at biyayang pangmaterial ay lumukob at ipagkaloob sa inyo ng dakilang may kapal, lalong-lalo na ang kayamanan at pagkakasundot pagmamahalan sa taong ito ng 2025.